dumating sa punto na kayo ay maghahabol. So, pagdating po sa husgado, hahanapin po ng husgado kung ano ang katibayan na kayo ba ay katunayang nagbigay ng pera. Ay kung wala po kayong maipapakita, ay wala po. Wala kayong kalaban-laban dahil ang lahat po ay pwedeng itanggi po ng biktima, ng suspect. O, di ba? Hello guys, good morning, good evening at mega love shoutout po sa inyo lahat. So ayun na, at muli, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. So ayun na guys, at usapin na hindi umano ay panluloko, pambubudol, pangingikil, o ano man tawag diyan sa ginawa ni Ate Mylene ay absuelto po iyan. No, wala pong kalaban-laban ang mga biktima o yung mga nabiktima, nakuhaan ng pera. Walang kalaban-laban kung ito po ay magsasampa ng kaso. Bakit? Kasi pagdating sa husgado, hahanapan po sila ng resibo na sa katunayan kung si Ate Mylene ay nanghingi o nakuhaan sila ng pera o kung sila ay binigyan ni Ate Mylene ng resibo, katunayan ay si Ate Mylene ay nakatanggap, wala silang maipapakita. Itong mga biktima. So ayun na nga, at sinasabi po ng pulis, pagdating sa husgado ay walang kalaban-laban. Kasi wala silang sapat na ebidensya. Itong mga nabiktima na nagreklamo na sila ay nakuhaan ng pera. No? So, ang tanging sinabi ng sa police station, ang kagandahan nito ay doon na lang sa ipatawag na lang. Magkausap sila, magkaharap-harap sila. Patawag at kung ano mapagdesisyonan, mapagkasunduan. Kung talaga namang inaamin, pero inamin naman ni Ate Mylene, no? So, ayun na. At ang naging kasunduan po nila ay ibabalik ang pera sa March 28. So medyo malaki to, no? At ang sinasabi ay kung hindi ibabalik, siguro pwede nga rin magsampa ng kaso dahil sa salita pa lang niya na talaga ibabalik, so ito ay nangangahulugan na ika nga ay meron siyang ginawang kabulastugan o talagang meron siyang kasalanan kasi may permahan doon ng katunayan ay ibabalik ang lahat ng pera sa March 28. So isa na yan sa pagpapatunay na di umano talaga o di umano. Isa na yan sa pagpapatunay na talagang siya ay merong ginawang kalokohan na nanguha o nagsulisit ng pera sa mga pasyente. O yan, ganyan na. So yun na. At absuelto kung may babalik yung pera. Pero kung hindi ibabalik yung pera ay magdudusa. No. So yun na guys, at mayroon ako napanood. Talaga nakakadurog naman po yung puso. Kay Mark, wag naman po natin ibas. At kung mapapanood nyo po, no, kay Erwin, puntahan nyo po. Ay talaga namang hindi ko mapigilan yung laglag ng luha ko kasi isa rin akong ina, no. Hindi ko alam kung bakit merong magulang na kayang tiisin ang anak. Pero meron pong kasabihan na ang magulang ay hindi kayang tiisin ng anak. Hindi kaya. Pero merong anak na nakakatiis ng anak na kung bakit po merong magulang na kinaya o kaya niyang tiisin yung kanyang anak na hindi makasama. Alam nyo naman no, na minor si Mark, mas pinili na kasamahin yung lalaki, ito si Bentot. So ngayon nakakadurog ng puso dahil ito nga si Mark ay medyo pariwara. Nasaan si Mark ngayon? Nandun kay Erwin. So ayun, nagpaplano na pupunta na lang sa kanyang papa. Mas maganda yon na makapiling niya yung kanyang kapatid, yung kanyang papa, mayakap niya. Kung meron man siya mga pinagdadaan ng problema, higit nakakampi yung magulang. Itong si papa niya, andyan yung ate niya na ika nga ay dadamay sa kanya. Pero mahirap kasi na itong si Mark nandiyan sa daet, wala naman trabaho, wala na rin kay Kalinga Prab. So ngayon, ang nangyari dito sa bata is pasampit-sampit. No? Saan siya kukuha ng kanyang pagkain? Hindi rin nag-aaral. Walang kasiguraduhan kung mag-aaral pang muli. Pero may plano na kung pupunta sa papa niya, baka sakali na doon makakapag-aral, magtatanong-tanong daw muna. Pero sayang naman kasi at may edad na rin, tapos ayan na nga at nasira ang pag-aaral. Pero ayun na, wag po natin ibas. Guys, kasi kung mapapanood nyo po doon, talagang grabe. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Talagang madadala po kayo doon sa kanyang emotions, sa kanyang mga binibitawang salita na patungkol nga dito sa naiinggit siya sa ibang pamilya na sama-sama. Medyo naging maramdamin siya at ika nga ay kung sana lang naman talaga yung ina ay nagpakaayos na kontento na sana doon sa
tanging mga anak lang yung kapiling at hindi na muna nag-asawa dahil yung mga anak ay kaliliitan pa, no? Nasundan pa ng isa at ito na nga si Bentot yung ama. Ayan na. Ang nangyari itong higit na naapektuhan ay itong si Mark. No? So yun at si Mark ay humihingi ng sorry, ng paumanhin sa mga nabiktima. Ni mama niya siya na humihingi ng paumanhin, pero ganun pa man nangyari na. Wala nang magagawa. So ayun na, at ganun na lang. Total, nagkaroon naman na ng pagharap-harap at nagkasundo na po si Ate M at saka yung mga nabiktima niya, nagkaharap-harap na sila at ang pangako po ay ibabalik sa March 28 yung mga pera na nakuha niya. Ay ang tanong, saan po kukuha ng pera itong si Ate M? Ang pangkabuhayan niya, ang pinagkakakitaan nila is manguha ng pako, maggumawa ng walis. So hindi natin alam, baka may iba pang pwedeng pagkunan. Baka may mga sponsor na tutulong sa kanya, sana all. Sana all may mga sponsor, no? Ang swerte nila. Alam, sa totoo lang, kasi swerte ng mga yan, may mga sponsor. Di ba? Sana wag nilang sayangin yung mga bagay na ika nga ay yung tiwala ng tao ay once na sinira mo, asahan mo ay mahirap na po na muling magtiwala pa, no? So yun na, at ito si Mark ay planong pumunta kay papa niya, doon kay ate niya, at mahirap din kasi guys na ito si Mark ay pasampit-sampit at naandun nga po kay Erwin. So wala rin trabaho, hindi rin nag-aaral, so mayroon naman channel hindi rin naman makapag-focus po sa pagbablog. Sayang naman, ang laki ng subscriber at saka kilala si Mark kung sana nagpo-focus na lang siya na mag-vlog. Mas maganda. Or sumunod na lang siya kina Erwin, kasama nila Erwin, yung behind the scene, makikiblog-vlog sa mga viral, sa mga binablog nila Erwin behind the scene, yun na lang, gano'n na lang ang gawin niya. At least kahit pa paano meron siyang ma-upload. So nakakaawa naman, pero yun na nga pinaka-the best. Umuwi na lang siya sa papa niya, kay ate niya, at wag na siya bumalik diyan sa diet. Doon na lang siya at ipagpatuloy yung kanyang nasimulang pag-aaral. Sayang kasi. Yan kasi ay walang ibang maipapamana sa iyo, ang iyong magulang, kundi ang mga sakit ng ulo lang, no? Mga problema ang pinalalasap. Pero ikaw magiging Mark, magiging ito yung daan para magsumikap ka. Gawin mong inspirasyon yung mga pinagdadaanan mong hirap, pinagdadaanan mong kalbaryo sa buhay, na darating yung araw magiging ganito ako. Ganon, gawin mong inspirasyon, magsusumikap ka, no? At malayo ang iyong mararating. Kasi bata ka pa naman kung gugustuhin mo talaga meron nga matanda na nag-aaral pa pero kung gugustuhin mo na matapos yung pag-aaral mo, walang imposible. Samahan lang po ng pagsisikap at mag-focus ka. Ignore mo lahat yung mga problema, no? Pero yun nga, napanood ko talaga, laglag yung luha ko doon sa kay Mark. Hindi niya napigilan na talaga na magsalita. Talaga, yun na, makikita niyo po yan dyan kay Erwin. Puntahan niyo guys. So yun na, at sana lang yung ginawa ni Ate M, wag na niyang ulitin pa. Kasi baka mamaya ay makatagpo ka ng katapat mo. At hindi lang yan, no? Meron pang mangyaring hindi maganda sa'yo sa ginagawa mong hindi maganda sa kapwa. No? Buti kung ang tao, lahat ng niloko mo ay nakakaintindi, nakakaunawa, at mahaba ang pasensya. Paano kung mga siraulo, yung mga taong ginawan mo ng hindi maganda? Di ba? Baka mamaya ay mamalay na lang timbuwang ka na. Di ba? Kaya wag na sanang ulitin ni Ate Maylin itong mga ganitong bagay na pipirahan mo yung kapwa mo, yung kabarangay mo na naandun na nga sa puntong meron na pinagdadaan ng problema, sadsad na sa hirap, pauutangin mo pa, sinasabi mo na mangutang para lang merong maipambigay sa iyo, tapos ganito naman. Wala naman. Yung mga tao umaasa kasi nagagaling, di ba? Nakikipagsapalaran sila, kapit sila sa patalib na kahit mangutang, meron lang maipangbigay sa iyo dahil sa galing ng sales stock mo, sa galing ng pangako mo, sa galing mo manalita na mapapagaling mo. So kapit sila sa patalim, no? Hindi naman kasi natin pwedeng sisihin po dito yung mga nagpapagamot. Kasi nga, yung kanila kasi nakikita natin kagaya kay Empot. Gusto nang gumaling So ngayon, ang galing ng sales stock ni Ate Maylin. Sana Ate Maylin, magkaroon ka ng konsensya, makonsensya ka. Magkaroon ka ng awa sa sarili. Pero bago yan, maawa ka muna sa mga anak mo. Dahil yung pinagagagawa mo, kapag ipinagpatuloy mo yan, talagang malilintikan ka po. Kasi maling-mali po yung ginawa mo. No? Lumaba ka ng patas. Magtrabaho kayo ng patas. Pati itong si Ben. Magtrabaho kayo ng patas. No? So sa paraang paggagamot, lahat pwede tayong manghilot. Ngayon, kung ikaw manghihilot, okay lang. Pasalamat ka at binayaan ka ng Panginoon na ginagawa kang instrumento, makapanggamot sa kapwa, pero huwag mong abusuhin at huwag mong gagawing asal na ikaw ay manghihingi, magpipresyo ng sobrang mahal.
panggigipit, pangingikil na po yan at panluloko sa kapwa. Ano po? At doon sa mga naloko at baka sakali meron pang magpapagamot at baka yung iba ay malin lang din. Sana, Ate Maylin, maglabas ka ng resibo or itong mga nagpapagamot na ito ay manghingi din po kayo. Ng katunayan na kayo ay nagbigay ng pera sa kapalit ay kagalingan maghingi kayo ng pirmahan na kayo ay nagbibigay ng pera. Ganun lang po kasimple. At least, kagaya nga po yan, pagka ika nga ay dumating sa punto na kayo ay maghahabol. So, pagdating po sa husgado, hahanapin po ng husgado kung ano ang katibayan na kayo ba ay katunayang nagbigay ng pera. Ay kung wala po kayong maipapakita, ay wala po. Wala kayong kalaban-laban dahil ang lahat po ay pwedeng itanggi po ng biktima, ng suspect. O, di ba? So, wala kayong laban. Di ba? Kung halimbawa, makikipaglaban kayo sa husgado, tapos si Ate Maylin, kumuha din ng private attorney, ay kung magaling yung private attorney na Ate Maylin, ang lahat ay pwede pong baligtarin. Na katunayan ay wala siyang natatanggap na pera dahil wala po kayong hawak na resibo na nagpapatunay na kayo ay nagbigay ng pera. No? So ayun na guys, at kay Mark, sana, yun, medyo talagang nakakadurog ng puso yung mga pahayag po ni Mark kagabi at uuwi na po sa kanyang papa at humihingi na sorry sa lahat ng mga nasagasaan ni mama niya. Pati kila Kuya Bal at kina Rab. So ayun na guys, hanggang dito na lang at kita-kita tayo sa aking next video. Huwag po natin iba si Mark at nakakaawa naman. Wala naman din po siyang alam at wala siyang kinalaman. At ika nga ay, ang pagkakasala ng ina ay hindi naman pwede pagkakasala din ng anak. Ano po? At ika nga ay, siya ay nadadamay, kinaiinisan siya dahil sa kasalanan ng kanyang nanay. So yung nanay na lang ang ibas ninyo. Huwag na lang po itong si Mark. At ika nga ay inosente. Walang alam. Yung galit ng tao doon sa ina, damay na andito nagagalit na rin kay Mark. Sana iwasan po natin na ibas. Huwag po natin ibas yung bata. Kakaawa naman din at tayo naman din ika nga ay magulang din. So paano ko sa ating anak mangyari yun? Medyo hindi rin maganda. So yan, baka tayo magkaiyakan pa. So yun na guys, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi at kita-kita tayo sa aking next video. Bye!